Billionaire's Instant Bride Part 67. I called Logan to pick you up. Sambit sa akin ni Lolo Henry habang tinutulungan niya akong pulutin ang mga damit ko. That's the least I can do to help you, Iya. I am very sorry. Dagdag niya bago malungkot nang umiti sa akin. I also reserve you a room at my Amigos Hotel. Logan will drive you there. You can stay there as long as you want, until things get sorted out. Marahan akong tubango sa kanya bago humingo sabay punas sa magkabilang pisngi ko. Thank you, Lo. Halos pabulong kong sagot dahil wala na akong lakas para magsalita pa. Pagod na ang katawan at ang puso ko dahil sa sakit at pagsisising nararamdaman ko. I'll try to talk to you real about this. Anya, pero mabilis akong umiling. I'm sorry po pero kung pwede sana ay hayaan niyong ako ang gumawa ng paraan para maayos ko ang gulong to. Pakiusap ko sa kanya. Kahit sa pagkakataong tumalang ay magawa kong magdesisyon ng walang kahit na anong impluwensya ng ibang tao. Matapos kong sabihin yun, ay agad akong yumuko dahil ayokong makita ang reaksyon niya. If that's what you want, then I'll give it to you. Basta kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo lang, okay? Tugon niya kaya napatingin ako sa kanya at ngumiti. You've done more than enough, Lolo Henry. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga nagawa mo para sa akin. Sambit ko sa kanya bago ko inabot ang kamay niya at marahang pinisil. Thank you. Thank you. I don't like your tone. Anya at umiling. I don't like how it sounds. Parang nagpapaalam ka naman sa akin. Anya bago hinilang maleta ko na siya mismo ang kumuha sa kwarto ni Uriel. Why don't you put your clothes here at na makapaganda ka na bago pa man dumating si Logan? Tumango lang ako at ngumiti sa kanya bago isinilid ang mga damit ko sa maleta. At matapos lang ang ilang minuto, ay dumating na rin si Logan at tinulungan akong isakay ang maleta sa compartment ng kotse. Pagkatapos ay pinagbuksan niya ako ng pinto nang walang kahit na anong sinasabi. Tahimik lang siya. Hindi ko alam kung may idea na ba siya sa nangyari, pero malakas ang kutob ko na meron na. Dahil hindi na siya nagtanong pa kung bakit may dala akong maleta. Call me when you get there, okay? Bilin sa akin ni Lolo at matamis akong nginitian. I'll come and visit you tomorrow. Ngumiti lang ako sa kanya at tumango. Yes po. I'll text you as soon as I get there. Paninigurado ko sa kanya. Pagkatapos ay pinaandar na ni Logan ang sasakyan. At habang nasa biyahe kami, ay pansin ko ang paminsan-minsan niyang pagtingin sa akin. Pero hindi ko na lang yun pinagtuunan ng pansin. Tumingin lang ako sa labas ng bintana at nilibang ang sarili sa mga nadadaanan namin. At matapos ang halos kalahating oras na biyahe, ay nakarating na kami sa tapat ng isang napakataas at napakalaking gusali. We're here. Sambit ni Logan bago siya lumabas ng kotse para pagbuksan ako ng pinto at kunin ang gamit ko sa compartment ng sasakyan. Pagkalabas ko ay may lumapit sa aming lalaki kung saan binigay ni Logan ang susi rito at ito na ang nagdala ng sasakyan papunta sa kung saan. Ilang sandali rin ay may dumating na ang isang lalaki na may dalang lalagyan ng mga bagahe. Kinuha niya sa amin ang bagahe ko at tinanong kung saang room ako. May tinawagan lang si Logan sa cellphone at may isang babaeng naka-uniforme ang lumapit sa amin at siya na ang gumabay sa amin papunta sa kwarto namin. Hindi ko magawang i-appreciate ang itsura ng hotel dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Nakatuon lang ang atensyon ko sa dinadaanan namin dahil kating-kati na akong makapagpahinga. This day has been so draining and exhausting. Ubos na ako. Sagad na ang lakas ko. Pagkarating namin sa kwarto ay saglit pa akong natigilan. Nang bumungad sa akin ng isang napakalaking silid. Para na rin tong bahay.
Dahil kumpleto to mula sa furniture, appliances, at iba pang kagamitan. Matapos ang ilang paalala ay umalis na ang mga empleyado ng hotel at kami na lang ni Logan ang naiwan. Loga, kumusta ka? Putol niya sa sinasabi ko. Sinabi niya ang mga salitang yun nang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ko. Seryosong ekspresyon niya at baka sa mata niya ang pag-aalala. Para saan ang tanong mong yan? Pagmam ang maangan ko. I know you know what I am talking about. Makahulog ang sabi niya. Lolo Henry told me about the situation. Hindi ako agad nakapagsalita. Natuod lang ako sa kinatatayuan ko bago ako napaupo sa sofa at nagsimulang umiyak ulit. Akala ko okay na ako. Nanaiyak ko na lahat kanina. Pero hindi pa pala. Ang dami pa palang naiwan. Ang bigat pa rin. I don't know what to feel, Logan. Halos pabulong kong sabi. Hindi ko talaga alam. Do you want a hug? Anya bago tumabi sa akin. I swear this is it. Anya bago tumabi sa akin. I swear this isn't me taking advantage of you. I swear this isn't me taking advantage of you. Hindi ko na siya pinatapos magsalita at niyakap ko na siya ng mahigpit. At doon ko iniiyak ang lahat. Niyakap niya rin ako pabalik at marahang hinagod ang likod ko. It took me a couple of minutes before I stopped crying. Ramdam ko na ang paniningkit ng mga mata ko kakaiyak. Sorry, nabasa pa tuloy yung damit mo. Nakanguso kong sabi. Tila ipit na ang boses ko dahil sa sipon. It's fine, as long as it made you feel better. Sagot niya sa akin at matamis akong nginitian. You know I'd do anything to make you happy. Hirit niya. Logan. Ngumiti siya at umiling. I know. Wala akong plano na mag-take advantage sa sitwasyon. At isa pa, alam ko nang wala akong pag-asa sa'yo. I can't make you love me the way I want you to. Tumangulang ako at hindi na nagsalita pa. Maya-maya pa'y nag-usap kami tungkol sa kung paano nalaman ni Lolo ang plano ni Uriel at kung paano nalaman ni Uriel ang plano ni Lolo. It was hard to tell him everything. Lalo na't may parteng hindi ko masabi sa kanya gaya ng pagbubuntis ko. So everything's really a mess now, ha? Komento niya pagkatapos kong masabi sa kanya ang nangyari. Tanging pagtangulang ang naisagot ko sa kanya dahil wala na rin naman akong ibang sasabihin pa. Maya-maya pa'y nagpaalam na siyang aalis na siya dahil may gagawin pa siyang importante. Hindi ko na rin siya pinigilan dahil gusto ko na rin mapag-isa muna. Just call me when you need something, okay? Anya bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Tipid akong napangiti habang pinagmamasdan ang direksyon na dinadaanan ni Logan. Hindi ko man nasabi sa kanya pero sobrang nagpapasalamat ako dahil sinamahan niya ako. Dahil pinakinggan niya ang mga hinaing ko at malugod niyang sinalo ang bigat na inilabas ko. I feel a little better because of him. Nang ako na lang ang naiwan, ay nagdesisyon akong mag-cold shower na lang muna para kahit papaano ay gumaan palalo ang pakiramdam ko. Ilang minuto rin ako roon na nakatayo lang sa ilalim ng shower at dinadama ang pagyakap ng lamig sa katawan ko. Pagkatapos ay nagbihis na ako at pinatuyo ang buhok ko gamit ang blower na provided ng hotel. Pagkatapos ay humilata na ako sa kama, sabay pikit ng mga mata ko dahil ayoko nang isipin pa ang mga nangyari kanina. Masyado na akong pagod. Ubos na ako. Siguro dala na rin ng stress at pagod kaya mabilis kong naramdaman ang hila ng antok sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga akong makatulog. At hindi ko alam kung gaano katagal na mula nang makatulog ako. Pero nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa paulit-ulit na pagtunog ng cellphone ko. Naniningkit ang mga mata kong tiningnan kung sino ang tumatawag. At nakita ko ang pangalan ni Logan sa screen. Hello? Mahinang bungad ko.
Bakas na bakas pa sa boses ko, nakakagaling ko lang sa pagtulog. God, finally you pick up. Salubong niya sa akin. I've been trying to call you for a minute already. Kumunot ang noo ko nang marinig ang sinabi niya. Bakit? Tanong ko. Hindi ko mapigilang mapaisip. Kung ano ang rason niya, ay tinawagan niya ako oras ng gabi. Si Lolo Henry, Christine. Sinugod siya sa ospital. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig sa narinig ko. Agad na nawala ang antok ko at dali-dali akong bumangon. Send me the address, Logan. Send it to me now. Tarantang sambit ko bago tumalon sa kama at dali-daling kumuha ng damit na may isusuot. Sa sobrang taranta ko ay halos hindi ko na masuot ng maayos ang mga damit ko. Pero wala na akong pakialam pa ron. Gusto kong makarating sa ospital sa lalong madaling panahon. Pagkatapos kong magbihis, ay dali-dali na akong lumabas sa kwarto ko. Patakbo kong binagtas ang hallway para lang mabilis na makarating sa elevator. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko mapigilang mag-alala sa kalagayan ni Lolo Henry, lalo na matapos siyang sabihin sa akin ang estado ng kalusugan niya. Wala na akong pakialam kung magalit man si Uriel sa akin sa oras na makita niya ako. Patakbo kong binagtas ang hallway para lang mabilis na makarating sa elevator. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko mapigilang mag-alala sa kalagayan ni Lolo Henry, lalo na matapos siyang sabihin sa akin ang estado ng kalusugan niya. Wala na akong pakialam kung magalit man si Uriel sa akin sa oras na makita niya ako. Ang mahalaga sa akin ay ang makita ko si Lolo Henry at makasigurong okay lang siya. Pagkarating ko sa ground floor ay agad akong naghanap ng masasakyang taxi. Mabuti na lang at maraming nakaparada. Kaya bilis lang din akong nakasakay. Sinabi ko sa driver ang address at muli kong tinawagan si Logan. Papunta na ako. Bungad kong sabi sa kanya nang sagutin niya ang tawag. How is he? Wala pa rin kaming balita. But we're waiting for doctor's word. Sagot niya sa akin. Nakakagat ko na lang ang labi ko dahil pakiramdam ko ay kasalanan ko kung bakit nangyari yun kay Lolo. Siguro dinamdam niya ng gusto ang naging sagutan nila ni Uriel kanina. Kuya, pakibilisan naman po. Pakiusap ko sa kanya habang halos hindi na ako makaupo ng maayos. Kung pwede lang na humiling na liparin na lang namin ang daan papunta sa ospital ay ginawa ko na. Kuya, please, emergency lang. May speed limit po kami. Tugon ng driver sa akin, pero hindi ko siya pinakinggan. Patuloy lang ako sa pangungulit sa kanya, kaya hindi siya gaanong nakapag-focus sa daan. Dahilan para kumuntikan na kaming bumangga sa isang sasakyan. Napasigaw ako sa takot at kaba. Maging ang driver ay napamura ng malutong habang sinasermonan ako. Pero hindi ko na masyadong narinig ang mga sinasabi niya dahil sa biglaang paghina ng pandinig ko, kasunod ng pagsakit ng ulo ko. Natahimik ako at napasandali sa upuan habang hawak-hawak ang ulo ko na tila binibiyak sa sakit. Napapangwi na ako sa tindi ng sakit na nararamdaman ko. Kasunod noon ay ang paglitaw ng mga imaheng hindi pamilyar sa akin. Napahiga na ako sa upuan dahil palala ng palala ang sakit ng ulo ko. Kasabay ng paglinaw ng mga imahe sa isipan ko. Nakasakay ako sa isang kotse at may kausap na lalaki na siyang nagmamaneho ng sasakyan pero hindi ko siya mamukaan. At ang sunod na nakita ko ay ang pagsalubong namin sa isang truck. Pagkatapos nun ay nagdilim na ang buong paligid. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong sa akin ng driver. Pero hindi na ako makasagot sa kanya. Napaluha na ako sa sobrang sakit ng ulo ko. Nahihirapan na rin akong huminga dahil sa bilis ng kabog ng dibdib ko. Hanggang sa hindi ko na nakayanan, ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Billionaire's Instant Bride, Part 68.
Nagising ako na nakasandal sa isang puno habang nakaharap sa mga puting rosas sa isang hindi pamilyar na hardin. Pagkagalaw ko ay napansin kong maliit at maiksi ang kamay at bihas ko. Pati mukha ko ay maliit din. Paglingon ko naman sa gilid ko ay may nakita kong isang batang lalaki na nakapikit habang nakasandal din sa puno. "I'm mad if you keep on staring at me like that, Kay." Pabulong na sabi nito bago nagmulat ng mata at bumungad sa akin ang kulay asul niyang mga mata na tila sinasalamin ang kumikinang na dagat sa ilalim ng matingkad na sikat ng araw. Kay? Hindi ko mapigilang mapaisip kung bakit tinawag niya akong Kay. Pero mas lalo akong napaisip kung bakit kilala ko ang bata. "Ang cute mo kasing matulog." Tugon ko sa kanya sa bingisi. At doon ko napansin na maliit at matinis ang boses ko. Bumalik ba ako sa pagkabata? Nananaginip ba ako? Kita ko ang pumumula ng kanyang tenga bago siya nag-iwas ng tingin. Napangiti na lang ako bago ko siya hinila palapit sa akin at niyakap ng mahigpit. "Ang cute ng magiging asawa ko?" You're cuter." Tugon niya sa akin habang nakanguso at pulang-pula ang muka. Ngumiti lang ako sa kanya bago kami humiga sa damuhan. Maya-maya pa ay napapikit na ako dahil naramdaman ko na ang paghila ng antok sa akin. "Christine." Napakunot ang noo ko nang marinig kong may tumatawag sa akin. "Christine." Hindi ko na natiis at nagmulat ako ng mga mata. At ang bumungad sa akin ay ang nag-aalalang mukha ni Logan. Marahan niyang tinapik-tapik ang braso ko. Logan?" Nakahinga siya ng maluwag nang makita kong nakatingin sa kanya. Thank God. Bulalas niya at nayakap na lang ako. Pero mabilis siyang kumalas, sabay tingin sa mukha ko. "How are you? May masakit ba sa'yo?" Napakunot ang noo ko bago ko napatingin sa paligid. Puti ang kabuuang kulay ng kwarto at amoy ko ang medisina sa hangin. "Nasaan ako?" "Hospital." May ikling sagot niya. "You passed out while you're on your way here." Dagdag niya bago hinawakan ang kamay ko. "Please, don't stress yourself too much, Christine. The doctor told me that you fainted because of stress and fatigue." Pagtatapat niya sa akin at doon ko naalala ang mga nangyari bago ako nawala ng malay. Si Lolo. Bulalas ko at mabilis na napabangon pero pinigilan niya ako. "I need to see him." "Kumalma ka muna at magpahinga." Giit niya. "Sasamahan kita mamaya. For now, take a rest, will you?" Mabuti na lang at hindi ka pinagsamantalahan ng taxi driver. Naiiling niyang sabi. Hindi na lang ako nagsalita. Sinunod ko na lang ang sinabi niya dahil ramdam ko rin ang pagod ng katawan at pag-iisip ko. Ramdam ko pa rin ang bigat sa puso ko. Sariwang-sariwa pa ang sakit at pagsisising nararamdaman ko. "Si Uriela?" Tanong ko sa kanya. "Nasaan siya?" Napailing na lang siya sa akin bago bumuga ng hangin. "Nahimatay ka na't lahat-lahat. Tapos siya pa rin ang hinahanap mo?" Tumingin siya sa akin at muling umiling. "He is outside Lolo Henry's room. You'll meet him later once you visit his grandfather." "Okay." Mainang sagot ko bago huminga ng malalim at ipinikit ang mga mata ko para pakalmahin ang sarili ko. "I want to see him. I want to talk to him so badly. Pero kailangan kong pigilan ang sarili ko dahil hindi naman siya ang ipinunta ko rito. I came here to see Lolo Henry and check on him." Matapos ang ilang minuto ay nakiusap na ako kay Logan na dalhin ako kung nasaan si Lolo Henry. Wala na akong pakialam kung mag-cruise man ang landas namin ni Uriel. Sigurado naman akong hindi niya ako papansinin dahil alam kong galit na galit siya sa panluloko ko sa kanya. "Are you sure you'll be fine?" Paninigurado ni Logan sa akin. "We can just wait till you get discharged." "I'm fine, Logan. Nakapagpahinga na rin naman ako eh. Pagpupumilit ko." "At isa pa,
Kailangan kong makita ang kalagayan ni Lolo. Napabuga na lang siya ng hangin bago marahang tumango. Okay, but will you be fine with facing Uriel? I'll manage. Pilit akong ngumiti sa kanya para kumbinsihin siya. Okay. Napangiti ako sa kanya bago ko siya pinakiusapan na alalayan akong makatayo. At ang kaya ko nang ako na lang ay binitawan na niya ako at sabay na kaming naglakad papunta sa kung nasaan si Lolo Henry. Bawat hakbang ko palapit sa kinaroroonan niya ay pabigat ng pabigat ang nararamdaman ko. Unti-unti na rin akong nabingi sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Sigurado ka ba na talagang okay lang si Lolo Henry? Tanong ko kay Logan. Yes, we are just waiting for him to open his eyes. Sagot niya. Kaya hindi mo na kailangan pang pumunta at I need to go. Gihit ko sa kanya. I have to. Wala na siyang nagawa, kundi ang sabayan ako hanggang sa makarating kami sa hallway kung nasaan ang kwarto ni Lolo Henry. Malayo pa lang ay nakita ko na si Uriel na nakaupo sa tabi ng pintuan ng kwarto ni Lolo Henry. Nakatayo lang siya habang magkadikit ang dalawang palad. At kahit hindi ko tingnan ang mukha niya, ay alam kong labis siyang nag-aalala sa kalagayan ng lolo niya. Hindi ko mapigilang maawa sa kanya. Gusto ko siyang yakapin at sabihin na magiging okay lang ang lahat. Pero alam kong imposible yun. How can I ever comfort him when he doesn't even want me anywhere near him? Natigil ako sa paghakbang ng ilang metro na lang ang distansya ko sa kanya. Bigla akong natakot sa kung anong mangyayari kapag nakita niya ako. Pero huminga lang ako ng malalim bago nagpatuloy dahil mas nangingibabaw ang kagustuhan kong makita si Lolo Henry. Nang makalapit kami, ay humakbang paharap si Logan sabay tapik sa balikat ni Uriel. Someone wants to see Lolo Henry. Anya. Dahil doon, ay nagangat ng tingin ni si Uriel. At kita ko kung paano nangunot ang noo niya nang makita ko. Kita ko kung paano balutin ng galit ang kanyang mga mata bago siya matalim na tumingin sa akin. What are you doing here? Malamig niya ang tanong, pero ramdam ko ang galit sa bawat salitang binigkas niya. He clearly doesn't want me here. Huminga ako ng malalim nang may bumara sa lalamunan ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa kaba. Hindi ko mapigilang matakot sa kanya at at the same time mahiya. I came to see Lolo Henry. Sagot ko sa kanya. Leave. Matigas siyang sabi bago muling yumuko at doon ko napansin kung gaano kahigpit ang pagkakakuyom niya sa kanyang mga kamao. Leave while still have control over myself, Christine. She's here to see your grandfather, Uriel. Whatever issue you have with her, set it aside. Sabat ni Logan bago nilahad ang kamay sa akin. Let's go, Christine. Aabutin ko na sana ang kamay niya nang biglang pumagitna si Uriel. He looked at me with eyes filled with pain, anger, and disgust. Have you really got no shame? Kumunot ang noo niya habang diretsong nakatingin sa mga mata ko. Do you really still want to see how's my lolo right now? Even when you're the cause why he ended up like that? Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Halos magtagpo ang kilay ko, nagsalubungin ko ang mga mata niya. What do you mean? My lolo had a heart attack because of you. Malamig niyang sabi bago naningkit ang kanyang mga mata. All because of you. Tumaas na ang boses niya kaya hindi ko napigilang mapahakbang paatras. Uriel. Pigil ni Logan sa kanya pero hindi niya to pinakinggan. Don't stop me, Logan. She deserves to know it. Mabilis na tugon ni Uriel. She needs to know that she was the reason why my grandfather is on that bed right now. All because he wanted me to talk to her. To fix things with her. Natahimik ako. Hindi ko magawang depensa ng sarili ko. Hindi ko magawang sumingit at humingi ng pagkakataon. Nakausapin niya ako at pakinggan ang paliwanag ko. Ramdam ko ang pagkain sa akin ng guilt matapos kong marinig ang sinabi niya. Mas lalong bumigat ang dibdib ko. Mas lalo akong nagsisi.
Mas lalo akong nagalit sa sarili ko dahil nadagdagan na naman ang kasalanan ko. Uriel, please stop. May inaawang sabi ni Logan. She just want to see your grandfather, that's all. Dagdag nito, bago tuloy inabot ang kamay ko at maingat akong hinila papunta sa pinto kung saan pwede akong sumilip. Pero biglang inalis ni Uriel ang pagkakahawak ni Logan sa akin. Uriel! Tumaas na ang boses ni Logan at baka sa rin sa mukha niya na galit siya. Bakit, Logan? Bakit ba pinagtatanggol mo ang babaeng yan? She's the root of all of this. Siya ang rason kung bakit nagkagulo ng ganito. Pasigaw na sambit nito. I said stop! Inis na sabi ni Logan. Why? Because you're hurting her. You're hurting Kay. Sigaw niya. Bago siya tumingin sa akin habang nanlalaki ang kanyang mga mata. I mean, what did you say? Mabilis na lumapit si Uriel sa kanya at hinawakan to sa kwelyo. What did you say, Logan? Kay? I think I've heard it somewhere. Parahang inalis ni Logan ang kamay ni Uriel bago ito huminga ng malalim. I'm not in the position to tell you this. Pero dahil nasabi ko na rin naman, so be it. Tiningnan niya ako bago siya bumaling sa kaibigan. You heard it right. She's Kay. That Kay we used to hang out within your lolo's mansion. No. Umiling-giling si Uriel bago siya lumayo sa amin. I don't believe you. I will never believe you. I'm telling you the truth. Pasigaw na sambit ni Logan. And I have proofs. Dagdag niya. Why do you think I was able to retrieve data about her background? It was because I already have them. What? Halos malukot ang mukha ni Uriel sa pagkalito. Maging ako ay hindi makapaniwala sa narinig. You may hate me after this. But I am willing to risk our friendship, hindi lang masayang paghihirap ni Lolo Henry. Anya bago tumingin sa akin. I'm sorry, Christine. I'm really sorry. Sabi niya sa akin bago siya tumingin sa kaibigan. Matagal ko nang alam na si Christine ay si Kay. And it's a secret I have to keep, as per Lolo Henry's request. No. No. Paulit-ulit ang sambit ni Uriel bago siya tumingin sa akin. Baka sa mukha niya ang pagkarito. Impossible. That's so fucking impossible. It's the truth, Uriel. At matagal na naming alam yun. Giit ni Logan. Even before you devised a plan to get your inheritance from Lolo Henry. Pag-amin niya, bago siya huminga ng malalim. Ako rin ang responsable kung bakit hindi sumipot ang babaeng magpapanggapsa ng bride mo. I was also the one who pointed to Marco and Noah's Christine's location. Hindi nakasagot si Uriel. Maging ako ay hindi rin nakapagsalita. Tila tumigil ang utak ko sa pagproseso ng mga impormasyon. Huminga siya ng malalim bago tumingin ng diretsyo sa mata ng kaibigan. To make it clear and simple, Lolo Henry and I were the ones responsible why Christine became your instant wife. Everything that happened was part of Lolo Henry's plan to bring you two together, to fulfill your long-time promise.